Ito po ay tungkol sa pagbabalik mula sa ating nawalang relasyon sa ating Panginoon, sa ating dakilang Diyos. Amen. Kasi nga, kahit na maraming tao o mga mamahaling bagay ang nasa paligid mo, kung wala naman si Lord Jesus, so paano ka liligaya nun? Paano maging masaya ang buhay mo? Amen. Wala eh. Pag wala ang Diyos, lalo na wala tayong magagawa. Amen. Diba? Isipin nyo yung mga buhay natin dati. Masaya ba tayo? Anong wala pa tayo sa mahal na Panginoon? Pero nang dito na tayo sa ating mahal na Panginoon, dito pinasaya ng ating dakilang Diyos yung mga buhay natin. Amen. Kaya maraming mga tao na hindi nakikita, yung mga nakikita natin dito, mga minamahal. Akala nila yung mga ginagawa natin, pareho lang sa kanilang mga ginagawa. At saka yung iba, nag-iisip na yung mga ginagawa natin ay gawa-gawa lang ng tao or hindi mababasa sa Biblia, pero para po sa atin, ito po'y tinuturo ng ating mahal na pastor at hindi lamang tinuturo at talagang nakikita natin sa banal na kasulatan na ito po'y marapat talagang gawin, mga minamahal, dahil wala tayong maiganti sa ating dakilang Diyos. Amen. So, pero kung si Lord Jesus ay nasa ating puso, kahit na yung material ng mga bagay ay medyo malayo sa atin o maging ang mga tao ay malayo sa atin, hindi pa rin tayo feeling kulang. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba? Kahit wala tayo, kahit walang nakakilala sa atin, kahit walang tao na nakapaligid sa atin, mga minamahal, pero pag si Jesus ay nasa atin, kumpleto tayo. Amen. Walang kulang. Pero kung lahat ay sayo na, mga minamahal, pero wala si Jesus, yun ang malaking pagkukulang. Amen. Amen po ba? Kaya, ang Diyos ay sapat na. Amen. Sapat na. Kung wala ang Diyos, hindi sapat. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Anong sabi ng awit? Chapter 18, verse 1 up to 2, kindly. From the book of Psalms, chapter 18, verse 1 and 2. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, talatay 1 hanggang 2. Sa 1, iniibig kita, O Panginoon, na aking kalakasan. Sa 2, ang Panginoon ay aking malaking bato at ang aking puta at ang aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y mangangalong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So kung wala ang Diyos, wala talaga tayong magagawa. Amen. Tulad na isang hari, si Haring David, sabi na, iniibig kita, O Panginoon. So tayo, iniibig ba natin ang ating mahal na Panginoon? Shout, praise the Lord. Kung iniibig mo ang Diyos, mga binamahal, sundin mo ang Kanyang mga utos. Pag nasunod mo ang Kanyang mga utos, patunay na iniibig mo rin ang ating mahal na Panginoon. At siya ang maging tagapagligtas ng iyong buhay. Siya na ang lahat, mga minamahal. Wala ka nang hanapin pa. In Christ Jesus,
You are complete. Amen. Kumplito ang buhay pag si Kristo ay nasa atin. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pero pag wala si Kristo, walang pag-asa. Amen. Sabi nang marinig natin minsan, habang may buhay, may pag-asa. Pero sa Biblia, pag walang Kristo, walang pag-asa. Pag may Kristo, may malaking pag-asa. Amen. Ayun, naalala ko doon sa Mindanao, mga minamahal, narinig ko nung ako, bago lang, naasayan ako doon. Mayroong kapatiran, Sister Leonora Tiro. Sa mga minamahal, 4 years po siyang nag-iinom ng medisina. In 4 years, so wala talagang kagalingan. Sabi niya, walay kaayuhan. Walang kagalingan. At saka yung kanyang kapatid na mula sa bata pa sila, nagkahiwalay na sila, 32 years na hindi sila nagkikita. So ang ginawa nung kapatid niya nandoon sa Leyte, mga minamahal, hinahanap siya sa pamagitan ng FB. So, timing, nakita niya itong kapatid niya sa FB. Na-search niya mga minamahal, yung kanyang kapatid, and then nag-schedule sila ng araw kung kailan sila magkita. Kaya nung nagkita siya, grabing kagalakan yung kanyang kapatid, mga minamahal, dahil nahanap na niya ang kanyang kapatid sa loob ng 32 years. Saka pa lang sila nagkita mula pagkabata, mga minamahal. Nagkakilala lang sila sa pamagitan ng pangalan sa Facebook. Everybody shout, praise the Lord. Ay, yung mga pangalan, apelyido niyo sa Facebook, huwag niyong baligtarin. Baka may naghahanap sa inyo. Kung baligtarin ninyo, hindi na mababasa yun. Kadalasan, makita natin sa Facebook, baligtad. Minsan, parang in-incheck pa. Eh, paano kung may naghahanap sa'yo? Paano ka ma-search? Kaya nung nagkita sila, mga minamahal, grabing laking tuwa ng kanyang kapatid, nagkikita sila. Pero itong kapatid niya na sa Mindanao, imbes na matuwa, hindi natuwa, mga minamahal. Sabi niya, anong silbi, nagkita tayo? Oo. Sabi niya, nagkita tayo, pasalamat ako na nagkita tayo. Pero sabi niya, nagkita nga tayo, pero ilang araw na lang o ilang buwan na lang yung aking buhay. Ako'y mamamatay na. So itong kapatid niya na galing sa Leyte, mga minamahal, ang sabi niya, masaya ako na nakita kita. Pero sabi mo, ikaw mamamatay ka na. Yung kapatiran natin sa Leyte, mga minamahal, kapatiran natin yun. Eh sabi ng kapatiran, huwag kang mawala ng pag-asa. Siya, bakit? Ano bang sinasabi mong pag-asa? Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ang iyong karamdaman sa Jesus Miracle Crusade. Sabi niya, ang dami ko nang pinuntahan, mga hospital, dito sa Mindanao, wala na. Sabi niya, mga minamahal, giluwa na kuno siya sa tanang mga hospital. Wala nang tumanggap sa kanya, mga minamahal. Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Pero sabi ng kanyang kapatid, na kapatiran natin, may pag-asa ka pa. Lumapit ka sa Jesus Miracle Crusade. So, nagpatutuo yung kapatiran natin. Sabi natin kapatiran, yung kuya mo, ibig sabihin, husband niya ba? Yung kuya mo, dating paralyzed.
Hindi makalakad, kalahating katawan, patay. Pero nung siya ay padako sa Jesus Miracle Crusade, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Ngayon nagtatrabaho na. Kaya ikaw kaya kang pagalingin ng mahal na Panginoon. Alam niyo anong sakit niya mga minamahal? Sakit sa puso. Mayroon siyang kidney. Yung kanyang kidney bulok na. At saka mayroon pa siyang ulcer. Tinanggihan na ng doktor. Kaya sabi niya, wala na akong pag-asa. Sabi ng kapatid, na kapatiran natin, mayroon pa. Lumapit ka sa Jesus Miracle Crusade. Pagalingin ka ng mahal na Panginoon, magpabautismo ka. Sabi niya, sige, kung totoo yan, na pinagaling yung si kuya, imagine, sa isip niya, stroke pinagaling. Sige, itry ko. Sabi niya, itry ko. Nung nag-try siya mga minamahal, dumalo siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. So, nagpabautismo siya kasi yun ang advice ng kanyang ate eh. Kailangan magpabautismo ka talaga, gagaling ka. Wala imposible sa mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, sige, subukan ko. Parang sa isip niya, wala na talagang pag-asa. Pero, abinin nyo, mga kaigsunan, no? After water baptism, wala na siyang ganang uminom ng kanyang mga gamot na maintenance. Nagtaka siya, hindi na siya sinusumpong. Sabi niya, parang totoo talaga to. Kasi yung puso niya, may sakit siya sa puso eh. Pag hindi siya makainom ng maintenance niya, halos hindi na siya makagalaw. Nahirapan siyang gumalaw, mga minamahal. Pero nung natapos na siyang nabautismuhan, hindi siya uminom, 2 araw na, lumakas yung kanyang katawan. Ay, grabing kagalakan ng mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, adults choir na sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Malakas ng katawan. Sabi niya dati, naubos yung pira niya sa paggamot. Imagine, sabi niya, dati mga minamahal, pupunta ako dito sa simbahan, baguhan pa lang ako. Bago ako uuwi, manghingi muna ako sa information ng pamasahe. Ibig sabihin, naubos talaga yung kayamanan. Pero nung siya ay pinagaling na ating mahal na Panginoon, sabi niya, ngayon, mayroon na akong sasakyan. Mayroon na akong magandang bahay. Everybody shout, praise the Lord. Hindi lang siya pinagaling, mga minamahal. Hindi lang pinagpala sa mga bagay. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At mayroon pang pangako buhay na walang hanggan ng ating dakilang Diyos. Kaya, na-bless ako sa kanyang patotoo, mga minamahal. Praise God. Wala talagang pag-asa. Ayun, masaya na siya ngayon. Nung anniversary, nung anniversary doon sa kanilang lugar, siya na yung soloist eh. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Naging soloist pa. Adult choir. Imagine. Amin na mahal, wala nang pag-asa. Dito binigyan ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Sinong hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos? Amen. From roles to relationship. The next, open up to people. How can we love the Spirit of God? Hindi mo naman siya maalagaan dahil hindi naman siya nagkakasakit. Hindi mo naman siya mapakain dahil hindi naman siya nagugutom. Kasi wala siyang laman, mga minamahal. Dahil nga, espiritu eh. Paano nga ba? How can God be loved? So, the surest way to express our love to God is by loving others. Amen? Hindi mo mangingitian ang ating mahal na Panginoon Kristo, pero yung kapwa natin pwede. Amen po ba? Hindi ka pwedeng hindi mo makikita kasi si Jesus Christ eh. God is a spirit. Hindi mo siya pwedeng pakainin, hindi naman siya nagugutom. Pero mga minamahal, sa kapwa mo, kaya mong mag-smile, ngumiti.
Amen. Everybody shout, praise the Lord. Smile is the kind of accessory na hindi mawawala sa uso. Di ba? Yun ang uso na hindi nawawala. Yung mag-smile ka sa iyong kapwa. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. O, di ba? Sa tao lang yan. Pero sa hayop, hindi mo makikita na mayroong hayop nag-smile. Amen? Tingnan mo yung mga baboy, mga pusa, baka. Hindi yan sa marunong mag-smile. Kaya higit tayo sa mga nilikha ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tayo, kahit inaantok tayo, pwede tayo mag-smile. Subukan nyo. Shout, praise the Lord. Kayang-kaya yan, mga minamahal. Ito yung uso na hindi talaga maluluma. Amen. Oh? So, hindi mo daw kailangan gumasto para magkaroon nito. Amen. The greatest measure of spiritually is to become a loving person. Hindi yung marami tayong alam na klase ng mga prayer o maraming mga spiritual books na ating binabasa o nababasa. At the end of the day, ang gagamiting sukatan ng ating spiritually ay kung paano tayong nagmahal. Amen. Di lang sa kapwa, lalo na sa ating mahal na Panginoon, siyempre, siya yung una nating mahalin. Amen. At hindi mo rin masasabi na mahal mo ang Diyos kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Amen po ba? Kaya, but first meron tayong move na gagawin. Ito ay maging bukas sa ating kapwa. O bukas tayo sa ating kapwa. Yun pag sinabi ng unang Korinto, chapter 13, verse 1, kindly. From the first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 13, verse 1. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 3, ang talatay 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Yung ating kapwa, mga minamahal, ibigin po natin, hindi kapuutan. Yan ang bawal sa atin pag magka-hatred. Kaya, pag nagka-hatred ka, malaking kaso mo sa mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Whatsoever hated his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi para panananahan ng buhay na walang hanggan. So pag nagka-hatred ka, mayroon kang puot sa iyong kapwa, anong sabi dito? Murderer ang kaso mo. Alam naman daw po natin yung murderer ay walang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, dili ka maluwas. Pag mayroon kang hatred, sikapin talaga natin, huwag magka-hatred sa ating kapwa. Kapwa-tao. Amen? Kasi pag mayroon kang hatred sa iyong kapwa, wala kang, sabi dito, wala kang buhay na wala hanggan. So, i-take note nyo na. 1 John chapter 3, verse 15. So, kailangan huwag kang magka-hatred, mga minamahal. No? So, yun ang mahirap. Magtaka ka na lang, bakit kahit sino na lang naglihan sa'yo, hindi ka gagaling.
Dahil para mayroong hatred yung puso mo. Paano ka gagaling? Magka-hatred ka sa iyong kapwa. Hindi ka gagaling yan. Amin na mahal. Kasi mayroong nakatago na puot sa iyong puso. Hindi mo pinatawad yung kapwa mo. Paano ka patatawarin ng mahal na Panginoon? Diba? Sabi ng Biblia, pag hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama sa langit. So paano gagaling yung karamdaman pag mayroong hatred? Hindi talaga gagaling kasi hindi ka patawarin ng mahal na Panginoon eh. Ang nagpapagaling sa atin, pag pinapatawad tayo ng mahal na Panginoon, yun ang nagpapagaling sa atin. Kasi ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Amen. Pag pinatawad tayo ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, gagaling yung ating karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. And the third, never underestimate anyone. So mainam na wag nating maliitin o hamakin ang kakayanan ng ating kapwa. O sa panahong siya ay mahina o walang magagawa. Everybody shout, praise the Lord. Dahil hindi natin masiguro ang ating buhay. Paano kung magkapalit tayo ng ating tadhana? Everybody shout, praise the Lord. Kaya wag nating maliitin yung ating kapwa. Nakikita mo ngayon, mahirap, wag mong maliitin. Ipag-pray mo siya, napagpalain din siya. Amen? Huwag mong maliitin. Dahil kung mabaliktad, so ikaw na naman yung maging kawawa. Everybody shout, praise the Lord. The greatest revenge is having a role reversal. Amen. Halimbawa, yung mga magulang, masasabi lang nila mga minamahal na makaganti na sila sa kanilang mga anak kapag nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Di ba? Marinig natin yon na makabalos na itong mga ginikanan pag magkapamilya na po ng ilang anak. Everybody shout, praise the Lord. So, yung isang amo, mas maintindihan niya at ang mararamdaman ng kanyang katulong kung magiging katulong din siya. Pero kung direct naging amo ka, naging boss ka, hindi ka dumaan ng katulong, hindi mo maintindihan yung katulong mo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At tulad namin, mga manggagawa, mga preachers, so marami talagang hindi nakaintindi sa amin, mga minamahal. Lalo na yung mga loved ones natin na unsaved, o hindi pa ligtas, hindi pa natin nakasama, hindi talaga makaintindi. Kahit lahat, halos, workers. Kahit kayo, hindi nga maintindihan ng mga unsaved loved ones ninyo. Bakit kayo pabalik-balik dito sa Jesus Miracle Crusade? Ang layo-layo, pumupunta kayo dito na masahe pa, samantalang may malapit naman sambahan. Hindi kayo nila maiintindihan hanggat hindi sila mapunta dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ay, mga minamahal, ganun talaga. Kami, naintindihan namin yung mga loved ones namin. Pero sila hindi nakaintindi sa amin. Magkita, masaya. Sabihin pa, minsan makarinig ka, sabihin pa, uy, paano kayo mabubuhay dyan? Wala kayong sahod. Paano ninyo mapatapos sa pag-aral ang iyong mga anak? Wala kayong sahod. O ganun minsan maririnig mo mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Minsan may mga tao din na makakita sa atin, sabihin, mga mayayaman yan sila eh.
Dahil makikita nila na masaya tayo. So, minsan nakasakay tayo ng magagandang sasakyan. Ay akala nila mayaman talaga tayo. Pero ang totoo, mayaman talaga. Dahil mayroon tayong nakalaan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And the last, mga minamahal, give something of yourself. Huwag kang matakot magbigay. Hindi lang sa kapwa, lalo na sa ating mahal na Panginoon Jesu Kristo. The secret of receiving is in giving. Amen? Why? Pag yung kamay nyo ay nakasara dahil may konting blessing kayong hawak, at ayaw ninyong buksan dahil ayaw ninyong lumabas yung blessing na yon. So wala na makapasok na extra blessing dahil saradong-sarado. Hindi nga lumabas, pero wala din namang pumapasok dahil nakasara. Amen? Ang cycle ng blessing ay may lalabas at may papasok. That is what life is all about. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito din po yung mga sikreto na tinuturo ng ating mahal na pastor. Talagang pinapakita at tinuturo talaga. Amen. Kaya pinagpala tayo na nakaalam ng standard ng mahal na Panginoon. Kasi pag alam mong standard ng mahal na Panginoon, pagpalain ka. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ay, mga minamahal, ito po yung mga tanda na talagang iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pagsunod sa kanyang mga utos, pag hindi natin masunod, mga minamahal, magtaka ka. Hallelujah. Hindi darating ang mga pagpapala, pero pag nasunod mo o naalaman mo, mga minamahal, ang standard ng mahal na Panginoon, pagpalain ka sa lahat ng bagay, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Hallelujah. Patuloy kang maglilingkod sa mahal na Panginoon dahil alam mo, mga minamahal, ang mga spiritual na bagay, pero pag hindi mo alam, kaya naging, hallelujah, paulit-ulit na lang, mga minamahal. Hallelujah. Tinalikuran, mga mahal na Panginoon. Pero ang Diyos napakabuti dahil ang Diyos laging bukas ang palad para tayo tanggapin, mga minamahal, akayin at dalhin doon sa kanyang pangako. Buhay na walang hanggan. Amen. Shout, praise the Lord. Wala tayong may ganti sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga minamahal, sa mga bagay na dapat natin gawin para maunawaan natin ng lubusan at tayo'y mga minamahal ay magtamasa ng mga biyaya at pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, mahal na Panginoon, at tayo po tumayo, mga minamahal.